Mahala ka! Nagmistulang dagat na ang mga kalsada ito sa ilang lugar sa Zamboanga City na lubog na sa baha. Sa barangay Kabatangan, halos nagpasliig na ang baha at makikita ang lalaking yan na tila nilalangoy ang kalsada para makatawid lang. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay San Roque na wala raw humpay ang pagulan mula pa kaninang umaga. Ang latest dyan at iba pa mga inulang bahagi ng bansa, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po! Nagliwanag ang isang bahagi ng Makati City dahil sa kumislap na kawad ng kuryente. Tinitingnan sanhin nito ang itinapong basura mula sa isang gusali. Nakatutok si Jomer Apresto. Makikita ang pagkislap at pagliyab mula sa poste ng kuryente sa bahaging ito ng Kalayaan Avenue sa Makati City mag-aalas 8 kagabi. Napatigil ang mga motorista habang nagliliyab ang linya ng kuryente. Matapos yan, nagkalat ang mga nadurog na debris ng porcelain insulator na galing sa nagliyab na poste. Ayon sa saksi na nakapwesto ilang metro mula sa poste, nagtitinda po ako ng siomay, tapos yun, bigla na lang po sumabog ng napakalakas yun. Takbuhan na lang po kami. Nanginginig din po ako kanina eh. Pagbalik po namin dito kanina, puro basura na po dyan. agad kinordon at isinara sa mga motorista ang lugar. Ayon sa pulisya, isang magkaangkas ang bahagyang nasugatan sa insidente. Ang unang bato sa amin, sir, transformer daw ang sumabog, ang pumutok. According to the BFP, sir, na nagresponde, ang sabi is, upon checking sa kable ng wire, sir, is sabi nila luma na daw, sir, or worn out na daw, sir, yung kable ng kuryente. Ang nakikitang sanhi nito ay ang plastic ng basura sa high tension wire ng kalapit na poste na naging dahilan para mag-trip ang linya ng kuryente. Ang talagang pinanggalingan lang nito sa pananaw namin at sa initial na investigasyon namin ay yung basura na tinapon mula dun sa condominium unit. No? Yun ang punot dulo ng problema. Hindi po yung worn out na sinasabi dahil wala naman ho kaming facility na worn out. Sabi ng Meralco, tumagal ng 7 oras ang pagkukumpuni bago na ibalik ang supply ng kuryente sa lugar sa mga naapektuhang residente at establishmento sa barangay poblasyon. Inaalam pa nila kung ilang bahay at establishmento ang apektado. Sabi pa ng pulisya, bineberipika pa nila ang impormasyon kaugnay sa tao na posibleng naghulog ng basura papunta sa high tension wire. Pag meron tayong napatunayan, sir, na taong nagbato ng basura, the same time we will file appropriate criminal charges against them. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kilo-kilo pang mga umano'y shabu na pinalutang sa dagat ang nasamsam sa pagsuyod sa iba't ibang baybayin sa Pangasinan. At ang kabuang halaga ng mga nalambat na droga ayon sa PIDEA, halos 4 na bilyong piso. Nakatutok si Jonathan Andal. Napasugod sa dagat ng Pangasinan ng mga taga-Philippine Coast Guard. Pagbalik nila sa pier, bit-bit na nila ang mga puting sako na ito na palutang-lutang daw sa tubig. Nang buksan, mga shabu pala na isinilid sa pakete ng durian at tsaa. Galing po kami sa sir, sa Payaw. Nakita po kami sako na nakalutang. Nakakuha po kami ng isa tapos tuloy-tuloy na po namin nakita na may nakalutang pa sa dagat. Okay, narga namin. Tapos binuksan namin sir kung ano yung laman, kala namin durian. Tapos laman pala sir, may yung kristal. Kung bakit nasa dagat, probably these drug syndicates were trying to pierce our porous seaports. So they were trying to smuggle these dangerous drugs through our sea based on the packaging. Most likely this came from the Golden Triangle area. Yan yung Myanmar, Thailand, and Laos. As to the group, we're still investigating kung sino. Kasi walang lumitaw na kukuha dun eh. Sabi ng PIDEA, ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nakuha sa dagat ng Pilipinas. Umaabot na kasi ito ngayon sa 588 kilos na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso. Nasabat ang mga ito sa 2 araw na pagsuyod ng mga otoridad sa dagat na sakop ng Agno, Bani at Bolinao sa Pangasinan mula noong Huwebes sa tulong na rin ng mga mangingisda roon. Pero hindi pa raw tapos ang paggalugad nila. Nasa dagat pa rin eh, andun din yung Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy, kasama yung mga ibang fishermen.
trying to retrieve pa yung mga lumulutang doon na sako. Pangalawang beses na ito ngayong linggo na may nakitang lumulutang na sako ng mga shabu sa coastal waters ng Pilipinas. Noong May 29, may nakita ring 1.5 bilyong pisong halaga ng shabu na lumutang naman sa dagat ng Masinloc, Zambales. Yung nakuha sa Masinloc, connected siya dito. Possible na yung waves na nadala niya yung ibang packs doon sa Masinloc. Sabi ng PIDEA, sisirain agad ang mga nakuhang shabu bago matapos ang Hunyo. Bibigyan daw nila ng pabuya ang mga nagtimbre na mangingisda. Ang Coast Guard na una nang nagbigay ng parangal sa mga mangingisda sa Bataan. So, pinarangalan natin sila to say thank you. Na we recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities natin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bistado ng NBI sa isang resort sa Bulacan ang swimming party na pambubugaw pala. Nasagip ang 11 babae kabilang 3 menor de edad. Nakatutok si John Consulta. Aakalain mong simpleng swimming party lang ang nagaganap sa private resort na ito sa Marilao, Bulacan. Sa isang gilid, magkakasama ang mga babae na pawang mga Pinay at mga lalaki kabilang ang mga dayuhan. Pero ayon sa NBI, front lang umano ito sa pambubugaw. Pero hindi alam ng mga umano'y bugaw. Ang mga kasama nilang parokyano ay NBI agents at mga banyagang undercover na nagpapanggap na customer. Nang magkaabutan na ng pera, sa NBI kami, lumusog na ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Agad na aresto ang 2 suspect. karapatan na manahimik. Ang sabihin mo, kung nagiging babalik sa Nasagip sa operasyon ang 11 babae, kabilang ang 3 menor de edad na nasa custody na ng DSWD sa Marilao. Ayon sa NBI, ang entrapment ay kasunod ng sumbong ng isang NGO para masagip ang mga biktima na ibinubugaw sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Dinadala nila ito sa resort para kunyari yung mga bata kahit makita doon ay parang nag-outing lang at doon mamimili at doon na rin gagawin yung sexual activities. Kadalasan, mga parokyano nila ay foreign nationals. Ang iba naman ay locals. Bukod sa pambubugaw, inire-record pa raw ang mga pang-abuso at malaswang aktibidad para ikalat online. Bibidyohan, kukunan ng litrato at ikakalat ito. So yung ibinayad nilang between 3,000 to 5,000 pesos ay mababawi nila doon sa pagkalat ng sexual material na kinuha nila during the engagement. Naharap ang 2 suspect sa mga reklamong qualified human trafficking na walang piyansa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga naresto na ayon sa NBI ay nakakulong na sa Bilibid. Sige, labas muna kayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Panibagong oil price hike ang nakaambas sa mga motorista sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, 70 hanggang 90 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at 30 hanggang 50 sentimo naman sa gasolina. Naunang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, nakabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ang agam-agam sa supply sa Canada na dulot ng wildfires, at posibleng bawas sa inventaryo ng langis sa Amerika. Maghaharap sa final duel ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament ang Letran Knights at Arellano Chiefs na ilang taon ding naghintay para makabalik sa finals. Nakatutok si Martin Javier. Battle of the Underdogs. Yan ang tema ng finals ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament. Ang Letran Knights, pinataob ang number 1 team na Benilde Blazers. Habang ang Arellano Chiefs, tinalo ang number 2 seed na Mapua Cardinals. Ito ang unang beses na nakapasok ang Letran sa finals matapos ang 15 taon. Sobrang saya kasi 15 years namin inintay ito. Yung last championship namin is 2009. And papasalamat ako dahil nakabalik kami sa finals this season 100. Grabe yung yung confidence ko
sobrang taas na sa nangyari dahil sa nanalo kami ngayon na twice to beat, tinalo namin yung number 1. Ang Arellano Chiefs, Season 93 huling nakapasok sa finals. Masaya pero syempre ayaw pa namin mag-celebrate ng sobra kasi hindi pa ito yung main goal namin. Sobrang saya po na may mangyak-ngyak po kasi po nung season 98 po, finals din po dapat kami kaso natalo po kami semis and then ganun din po nung 99. Kaya ngayon po sobrang saya po namin. Mapapanood ang Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals bukas June 8, 12 noon sa PhilOil Center sa San Juan City. At live ding matututukan sa GTV at Heart of Asia. May live stream din sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Nakatutok 24 oras.